pinaka-memorable experience? Shooting The sa series. Any anecdotes? Just to break the ice. Sobrang enjoy and memorable, especially yung time na nasa Zamboanga kami na lahat kami dito nagtataranta, pero in a nice way kasi pabilisan mag-ayos, lalo na kapag on cue na kami, tapos nasa scene na kami, tapos ayun, kahit sobrang pagod namin, sobrang dami namin ginawa buong araw, worth it naman siya kasi kapag iniisip na namin to pagkapos, pag nabuo na yung Sky Valley, tapos pag napanood na namin yung sarili namin, hanggang sa loob. Yun po. Hello. Actually, madami pong naging struggles while taping this. Wala ba? While taping this Sky Valley. So, di naman po may iwasan yun, di ba? Hindi lang naman, di naman laging smooth yung work natin. Talagang meron tayong, may dadating na time na talagang matcha-challenge tayo. Pero I'm very thankful sa mga casts and sa guidance ni Direk Sean Lim and Attorney Chris kasi nalagpasan namin lahat yun ng masaya at natapos namin yung trabaho namin ng may puso, ganon. And sobrang thankful din talaga ako sa lahat ng mga nakasama namin na tumulong sa amin, sa staff, sa mga makeup artists na talagang kahit ngarag na kaming lahat, talaga nga namang tinutulungan talaga kami. Kumbaga, talagang teamwork. So yun, nag-enjoy naman kami. Tingin ko kasi depende sa yung mga nakakasama nyo sa work eh, diba? Yung sa amin kasi, yung katrabaho ng mga co-artists namin, pati yung mga staff. So, even though pressured kami, even though limited yung time, nakapaghanap pa rin kami ng time para mag-bonding after ng set. Kaya kahit pagod nga yun, nakapag-enjoy naman kami. So, ayun, lalo na sa akin, pressured ako and na-challenge kasi nga first project and series ko to. So, thankful din ako sa mga co-artists ko kasi inalalayan nila ako. Kasi, lalo na yung mga unang day pa lang. Ayan. Alright, so andito na si Lynelle Navidad. Very pretty, So she's joining na agad for the Q&A. Tapos we also have Hero here and si Philip. Philip Robles. So later mag-cast photo na lang ulit tayo. Next question. Okay. Hello, I'm Josh from ABS-CBN News. My question is for direction. Personally, ano yung parang inspiration ng Sky Valley? Or gaano siya kalapit sa'yo? Bakit yun yung center ng story? Bawal umiyak ha? Bawal umiyak. Pass muna ako. Sorry. Naiyak siya. Mga mamaya na po. Ano naman, siguro, I-email na lang na. very personal siya sa akin. Sorry. Unang tanong direct. Pag gano'n na, di ba? Sorry. Yeah. Very personal siya sa akin. It's kakamatay lang din ni Papa like 7 months ago. So, parang dedicated sa kanya yung ginawa kong series. Sorry. Sabi ko, hindi ko But yeah, even before siya namatay, ginagawa ko na itong project. And most of the elements ng show is, andun siya, like, kung hindi nyo na-notice yung mga background music doon was his own personal mga tugtog, mga ganyan. Yeah, but the story, the inspiration, doon talaga ako lumaki. So, but of course, yung story nila, it's something na hindi naman nangyari sa akin. So, I got inspired kasi parang the location itself has a lot of stories to tell. This from sa mga na-experience ng mga ibang mga friends ko doon. So, when I was doing the script, parang sabi ko talaga, this is something na hindi pa natin napapanood siguro sa Philippine cinema, no?
medyo kakaiba lang siya compared to other BLs na the usual type na sa school or mga ganyan. This one is something different na na-feature din somehow yung ibang parts ng country. Yung second question ko, Derek, marami na gumagawa ng BL like before. Ano yung nagpapapush sa'yo? Or may data ba kayo na hanggang ngayon interested pa rin yung mga tao sa BL? Sa ngayon kasi talagang meron pa rin talaga eh. And konti lang talaga din na yung gumagawa. So as you see, siguro yung mga ibang mga BL sa ibang bansa, tuloy-tuloy pa rin talaga sila. And somehow ako gusto ko pa rin na ipagpatuloy yung representation ng Philippines din sa BL world. Kasi marami pa rin talaga nag-aabang ng magagandang kwento. Of course, challenging na lang din talaga sa paggawa ng online content sa ngayon. And I guess we are one of the few remaining so talagang nagsasurvive po na patuloy pa rin na gumagawa. So, yun naman yung advocacy ko na tuloy-tuloy pa rin ako gagawa na libre siya makapanood. Yung last question ko na, paano nyo napayas si Tirso Pusda? The magic of our producer here. Can you share the story? I first started really as an entertainment lawyer, so most of my clients are in the industry. And the first time kasi I produced a movie, if you're familiar with English Only Please, that was Jenryn Mercado and Derek Ramsey. And I invited Tita Lynn, the wife of Tirso Cruz III. So when he was in the process of managing the Philippine Development Council for a Film Development Council, I was asked to help him as a consultant. So I didn't ask for any payment. So when I was really looking for a project where I can make use of Tito Pip, and I felt like when I heard that the lead role would be named fourth, sabi ko parang perfect yata si Tito Pip kasi third siya eh. So parang yung role parang pang tatay talaga. So when I asked him, sabi ko this is my first time producing a full-blown LGBTQIA++ na ganito yung content. I've produced a few before, like Panty Sisters with Idea First and some other things. Pero ito kasi yung full-blown talaga na online, na medyo iba yung dynamics. And nung kinikwento namin kay Tito Pip yung vision ni Direct na it's gonna be a different BL. It's not your typical BL. So sabi niya, sige, I'll take the part for free. So actually, libre talaga si Tito Pip sa buong series na. Thank you. Okay. Sa 4 leads, sa apat na bida, anong naging reaction niyo nung nalaman niyo ang role na gagampanan niyo? And then after giving life to your characters, ano ang best lesson na natutunan niyo sa character niyo? Let's start with Paris first. When you found out that you're going to be Paris, what was your first reaction? And then what was your biggest learning from her doing the role? Actually, we were talking about Sky Valley after nung first series namin, which is Our Story the series. So basically, na-anticipate na po namin si Paris, si Taylor, si Ford, si Junjun na gagampanan namin sila, yung mga characters na yun. And with Paris, somehow po kasi meron po siyang similarity sa akin. Travel vlogger din, travel content creator din po ako, and then anak din po ako ng politician katulad ni Paris. And mahilig din talaga akong mag-document ng mga videos, lalo na kapag nagpa-travel ako. So I think yung biggest learning mo from doing Paris? Learnings ko na nakuha kay Paris is, I think, wala pa lang nakuha. Wala ka pa lang natutunan kay Paris? Kasi lang siya, vlog, ganyan. Tapos meron kasi siya dito yung tumawag sa kanya si Marcos. So I think sa love na lang po ako may natutunan. Okay. Taylor? I think po. Wait, sige. Go. Ano yung natutunan mo sa love kay Paris? Sa love. I think, wag po nating ibigay yung 100% natin sa taong mahal natin. Kasi hindi sa unang stage po na kilala natin yung tao, hindi pa po siya yun eh. Hindi pa po niya pinapakita kung sino po talaga siya. So, kumbaga, kilalanin po muna natin yung tao bago natin ibigay. Kumbaga, pag kinasal na kayo, dun lang po natin ibigay 100%. Okay, thank you. Thank you. Thank you po. Okay, so una po mag-introduce muna ako ng name ko. My name is Linel Navidad and I'm playing the role of Taylor. And sorry, medyo pungag po yung voice ko kasi
hindi po talaga ako okay this past few days. But yeah, when I first heard na matutuloy yung Sky Valley and nakuha kami as Loris, I'm unang-una sobrang grateful ko. And sobrang grateful ko kay Direk na kinig siya sa suggestion namin na maybe we can have a tandem na andun pa rin yung Loris. Kasi Loris yung nabuo sa Our Story. Kaya nagkaroon ng Paris and Taylor na kapag kinumbine mo, nandun pa rin yung Loris. Sa character ni Taylor, this time kasi siya na yung more masculine eh. Sa last series namin, ako yung more feminine. So, siya yung masculine doon. So, it's exciting. And yung takeaway ko naman po sa character ni Taylor is that there will always be problems in life. You just have to surround yourself with people that you can trust, that really love you, and that will truly believe in you. Kasi sobrang daming napagdaanan ni Taylor, pero surrounded kasi siya ng bandmates niya, ng family niya, na despite kung gaano kahirap yung mga pangyayari, mahal pa rin siya and tanggap siya. Yun po. For Fort and Junjun, how did you, when you found out na sa inyo yung role, anong reaction? Ano nang natutunan mo kay Fort at kay Junjun? Ano natutunan mo for being Junjun? Sobrang thankful po kasi ako kay Derek kasi nagsimula po ako sa Our Story as a support role. So parang nung pag-usapan po namin na baka ako daw po yung gumanap na lead role dun sa Sky Valley na gagawin po namin. And then yun po, nung nalaman ko po yun, sobrang nagulat din po ako kasi syempre wala pa po akong tiwala sa sarili ko noon and alam ko sa sarili ko na mapapressure ako. And ang pinaka natutunan ko kasi nung nalaman ko kay Fort, yung binasa ko yung description ni Fort, parang ako. Ano po, attitude, ganyan, suplado. Pero friendly naman pag nakausap. Tapos maarte, ma-in love, ganun. Tapos yun po. And then yung natutunan ko po dun kasi is harapin natin yung problema, huwag natin takasan. Kasi dito kasi parang pinakita sa akin dito na dapat solusyonan natin, harapin at saka huwag takasan. Ulit-ulit. Ayun lang po. Maraming salamat po. Ako din po, thankful din po kay Direk at kay Atty. Likikan sa pagtitiwala sa akin. Ayun po, kwento ko lang po, quick backtrack po. Shoutout kay Tita Chrissy, kay Chinulio, kasi siya po yung nagsabi sa akin na may audition daw po, I have to try it. Pero naso kumbaga. May audition, tapos tinry ko po. Tapos not knowing na ayun, matatanggap po agad ako. So, tas lead role pa, di ba? Tapos yung naging reaction ko, nung nalaman kong ito yung magiging role ko, syempre, alam mo yun, parang na-shock din talaga ako eh. Parang na-shock talaga ako kasi first series, tas ganito agad ka-challenging, di ba? Hindi naman, aminin natin, hindi naman talaga madali yung ginagawa natin, lalo na yung sa atin. So, pero as an actor, kailangan mo talagang gawin yun kahit gaano pa kahirap, di ba? Tapos, ayun, wala na rin naman pa kayo sasabihin ng iba eh. Then, totoo lang. Tapos, ano po ba, yung natutunan ko sa character ko siguro, if you really love someone, you have to be persistent and consistent. Kasi sa ayun nga po, sa series, si Sir Ford, lagi siya nagsusungit sa akin. So, naging consistent na ako and persistent para makuha ko yung loob niya. Tapos, ayun, yung siguro yung isa pang natutunan ko sa character ni Junjun, yung pagiging yung clarity sa mind niya na yung kung ano ba talaga yung identity niya. So, ang alam niya kasi parang wala talaga siyang pake. Nagkakagusto siya sa babae, tapos nakita niya si Ford. Nagkagusto siya. Tapos parang wala lang, hindi lang siya, parang in-enjoy niya lang yung nasa isip niya lagi. So, ayun po yung natutunan ko siguro. Ang crucial lagi, may second question, ang crucial lagi sa BL or sa GL is yung development ng chemistry ng partners. Kasi aside from being magdadrama, gagawa na kayo ng mga intimate scenes. Paano nyo binild yung chemistry nyo as pairs? And how was the intimate scene experience? Yung mga boys muna. Paano binilda po? Paano yung binilda yung chemistry niyo? Siguro nakatulong din po talaga yung mga workshops po. Para makilala po namin. Kasi yung una po talaga wala pa talaga akong makilala sa kanila. So sobrang hirap po mag-build ng chemistry. Ganun. Tapos siguro sa mga workshops nakilala namin yung isa't isa, na-handle namin yung attitude ng isa't isa. Ganun.
Siguro ganun po. Tapos sa set din po, dun po talaga. Ayun po. Fort, paano niyo na-build yung chemistry ng dalawa? Yun nga po, ulitin ko po yung sinabi niya sa workshop. Pero kung napanood niyo po kasi ako sa Our Story, alam niyo naman po siguro yung mga ginawa kong scene doon. So, parang sa akin po kasi yung mga time na ganong scene po, parang well-prepared naman po ako doon. And yun po, basta abangan nyo na lang po kasi marami po kayong matutunan. Kung paano? Yung sa mga daring scenes naman, paano kami naghanda. Siguro, kasi parang ako naghanda ako parang 2 months before. So niready ko po talaga yung sarili ko. Tapos yung sa set na, parang wala na, parang gagawin ko na lang yun. Parang wala na sa utak ko, parang gagawin ko na lang yung gagawin ko based sa script. So ganun po. So, how was the first kiss? Sarap. Hala. Ay, grabe. Okay, girls na lang. Yung chemistry po kasi ng Loris, it just happened eh. Ganun. Hindi, ano po, nung Our Story po kasi, very natural lang kami. Kumbaga, kung ano lang yung character namin, ginawa lang namin ng kung paano po namin alam gawin. And then, nagulat po kami kasi nag-boom po talaga. Yes. Like, nag-million views, ganyan. So parang, hindi po namin na-expect na yung ginagawa namin is something na makakitaan nila po ng potential ng chemistry. So, ayun. Yan. Opo, gaya po na sabi ni AG, sobrang unexpected din po talaga na ganun. Kasi parang yung sa Our Story, during the taping, yun lang din yung first time na nagkita kami, nagkakilala kami. Tapos, siguro nakatulong din na after work, nagkaroon kami ng mall shows, ng bonds, tapos sobrang supportive ng Loris, na nagkakaroon din talaga kami ng interaction even after the show. Yeah, meet and greet, mga ganyan. Tapos talagang napag-usapan din kasi namin na nagkaroon din talaga kami ng vision for Loris, na talagang gagalingan namin and papatunayan namin na yung tiwala ng mga tao na nakita nila sa tandem na to, talagang bibigay din namin. Thank you. Thank you. Next question.